Ano ko, Brother Eli, ano ang masasabi ninyo doon sa isang babae at isang lalaki na nagsasama na wala pang kasal? Pero Anong kasal? yung kasal ho sa simbahan. Kasal sa simbahan. Fake lang naman yung mga kasal sa simbahan. Maging sa kasal ng isang... Kahit anong simbahan. Hindi ako, I'm not definite about the simbahan. No? Kahit anong simbahan. Kay Aglipay, kay Katoliko, kay Iglesia ni Cristo. Yung mga kasal-kasal na yan na pinipirmahan, ano, hindi ako masyadong kumbinsido dyan eh. Ginagawa lang negosyo nung iba yan. Pag nagpakasal ka, sisingilin ka 350. Ha? Minsan 500. Kukuha ng ninong na marami para maraming magbabayad. Yan, ginagawa lang yung mga yan na kasal ay seremonya para kumita ng pera kuminsan. Ngayon, ang kaya tinatanong ko kung anong kasal, hindi kasi ako naniniwala sa kasal na inaano ng mga simbahan, ng mga iglesia. Ang pinaniniwalaan ko, yung kasal ng Diyos na nasa Biblia. Paano, Brother Eli, ang pagpapakasal ng isang nagpaplanong mag-asawa? Yung kasal sa Diyos. Ayun, 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa. Ayun. Ang kasal ng Diyos, yung pagtatali. Yung pag-iisang damdamin at pag-iisang sangkap ng pagkatao. Itatali ka ng kautusan. Pero humarap ka sa isang mayor o kaya sa isang kapitan ng barko o kaya sa isang public officer. Mula ngayon ikaw, mag-asawa na kayo. Mag-asawa ba yun? Hindi mo naman tinuro ang batas doon. Ang magtatali ron yung batas para matibay eh. At alam mo ba ang tali kung gaano kalaki, kung gaano kahigpit? Pakinggan mo sa Ecclesiastes. Ganito, kung anong tali yung sinasabi na yun. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ayan, tuloy mo hindi sa may banda ibaba para wag nang masyadong mahaba. At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makalalaban sa kanya. At ang panaling 3 ikid ay hindi napapatid na madali. Tamo, may panali ang Diyos, 3 ikid pa eh. Pag 3 ikid, perfect yung panali na yun. Kasi the number 3 in the Bible is a perfect number. Kaya pag tinatlo mong taling ganun, hindi mapapatid basta-basta yon. Yun ang nagbabind sa mag-asawa. Pero pipirma sa papel, kaya nga marami nakapirma sa papel, binabaliwala, nilalakad pa yung annulment of marriage eh. May divorce pa eh. Samantalang sa Diyos ang nakasulat, whatsoever God has put asunder, put together, let no man put asunder. Ang pinagsama nga ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Bakit? Kung kayo'y pinagsama ng Diyos under your religious right, they claim, your pastors, your teachers, your priests, your ministers claim that that is the sacred sacrament of matrimony. At yun daw ay sanctioned by God. Bakit naghihiwalay kayo? The proof na hindi sa Diyos yun, naghihiwalay kayo eh. Kasi yun sa Diyos, pag siya nagsama, hindi pinaghihiwalay ng tao. Dimirpak na naghiwalay kayo, hindi Diyos ang nagkasal sa inyo. Kita nyo mga kapatid? Ang pruebang yan eh sa Diyos, hindi naghihiwalay ang mag-asawang kasal ng Diyos. Dahil pinagtali yun ng kautusan. At ang pagkakatali pa nga, panaling 3 ikid.